Hello mga ka-Antrep! Good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, paki-click naman please ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. At magkikisuyo lang po ako. Pa-subscribe naman please ang bago ko pong YouTube channel, ang Ann Bailio Vlogs, at saka ang atin pong Facebook page ay Ka-Antrep Vlogs po. Ayan, i-flash ko po para sa mga susunod na mga panahon, malay nyo, ayan, pa-follow na lang po sa ating Facebook page, Ka-Antrep Vlogs, and then sa akin pong new YouTube channel, Ann Bailio Vlogs. Thank you. So ayan, para po ito sa mga baguhan pa lang, happy 2025, good luck to your new journey, 2025 na mga mag-o-open, baguhan pa lang, at ayan, hindi pa nagsisink in ang mga ganitong usapin, at yung may mga yung may mga nagdadalawang isip or iniisip pa yung mga ganitong bagay. Shout out kay Ma'am Roselyn Sarmiento. Good evening, good evening. New in business pa lang po. Ask ko lang po, paano ba yung pasahod sa mekaniko? Paano po ba labanan or patakaran sa pasahod? So ayan, para po ito sa lahat. Ayan. Unang-una po, shout out muna doon sa mga palaging nagko-comment na mga tao. Usually siguro hindi naman mga mekaniko yung mga nagko-comment in my previous vlogs kapag pinag-uusapan ng labor, lagi nilang sinasabi na sana hindi na lang nangihingi ng parte ng labor na mekaniko ang mga shop owners or ang shop. Mayroon pang nag-comment na napakagahaman daw ng mga shop owners na nanghihingi pa ng labor nangihingi pa ng parte galing sa labor ng mga mekaniko. Shout out po sa inyong lahat, at ang video po na ito ay para sa mga baguhan at para po sa inyo. Sa totoo lang po, from the start pa lang sa mga baguhan, kung kukuha po kayo ng mga mekaniko po ninyo, kung full-time mekaniko po, meron po kasi tayong mga tinatawag na half mechanic, half sales boy, or ano nyo siya, yung empleyado nyo siya. So kapag full-time mechanic po, as in mekaniko lang po siya. So mostly in my experience at sa mga kakilala ko sa lahat-lahat, sa medyo tagal na rin, wala po akong nakitang or wala po akong nalaman, comment down below kung meron kayong alam na mekaniko na nagpapasahod po ng regular, maliban po yung sa mga kumpanya. Halimbawa, yung mga mekaniko ng mga in-house mechanic ng mga kumpanya ng Rusi, ng mga Motor Star, ng mga kumpanya, ng mga dealer ng mga motor. Sila yung may mga in-house na mga mekaniko. So usually sila ay in monthly basis sila, or nasa minimum wage basis sila, employee sila. Kapag sa atin ng mga shop, sa mga shop owners, karamihan po ay pwede ka pong magbuwanan or yung tinatawag na minimum wage, ka po sa kanila, pasahod, salary, or commission basis. In my experience, at para sa akin at sa karamihan po, Ma'am Roselyn, ang labanan po ng mga shop owners at mekaniko ay commission basis po. You know why? Dahil yun ang pinaka win-win situation po sa magkaparehong party. Halimbawa, ang mekaniko, kapag sipagan niya, kapag maraming trabaho, marami siyang nagawa, in commission basis, malaki ang kita niya. Ngayon, in return naman sa shop owners, kung halimbawa, naka-minimum ka or swelduhan, pwedeng mag-petiks or relax lang, or hindi mag-interest ng maraming trabaho ang mekaniko mo kasi mapapagod lang siya, or sabihin niya ang dami-dami niyang ginawa, ang arawan niya naman ganito lang. 'Di ba? So talo tayo doon ng mga shop owners, at sayang para sa atin 'yun kasi benta pa 'yon, at the same time kita ng labor. So kapag kapag buwanan sila, ganun yung tendency na nangyayari, na parang hindi sila manghihinayang sa mga trabaho kasi alam nila na in minimum sila. So bakit kailangan nilang magpursige, or bakit kailangan nilang sipagan sa trabaho nila? Hindi kagaya kapag naka-commission basis, mas maraming trabaho, mas maraming gawa, mas marami silang kita, mas malaki ang kita nila. So, sa sa commission basis na tinatawag natin, marami pong klase ng sistema, at marami po kayong dapat na ikonsidera. Number 1, nyo pong klaruhin talaga sa mga i-hire nyo or kukunin yung mekaniko, na kung ano ba yung sitwasyon nyo. Halimbawa, mag-ano ba kayo, magkukomisyon or magpasahuran. Kasi halimbawa, kapag sinimulan nyo siya ng
komisyon, tapos nung maganda na yung kitaan, maganda na yung kita, gusto mo na siyang i-minimum, hindi papayag ang mekaniko nun. Kasi halimbawa, tulad niyan, ngayon, ang kita ng mekaniko, halimbawa, naka 1.6 sila. Diba? Kung minsan, naglilibo sila, ngayon, i-minimum mo, hindi papayag yung mga yan. Kahit naman din ikaw. Ngayon naman, kung halimbawa ikaw, wala naman silang mga gawa, petiks, walang mga patrabaho, magmi-minimum ka, lugi ka rin. So, in win-win situation, pinaka the best talaga ang commission basis. Ikaw na lang po ang mamimili kung magkano yung ipatakaran mo. Halimbawa sa amin, kapag sa mga malalaking shop na matagal na yung permit ng shop, when we say yung repair shop, halimbawa po itong store. Itong store may sariling business permit po ito. The repair shop itself ay i-required ka po niya ng business permit. Ngayon, kung halimbawa po na bago ka pa lang, maliit lang din yun yung binabayaran mo dyan na mga business tax or mga taxes or mga bayarin. Habang tumatagal, lalaki din po ng lalaki. So ngayon, ang mangyayari po, kapag ikaw na shop owner, dahil akala mo, nung nag-umpisa ka, wala kang babayarang mga separate na permits para sa repair shop mo mismo, so hindi ka manghihingi ng kasi ganun karamihan kapag bago pa lang. Ang usapan yan palagi, iyo lahat ng kita mo sa shop, iyo lahat ng ng kikitain mo, hindi ako manghihingi ng parte. Mayroon pa dyan, may mga ka-entry pa tayo na nagme-message, hindi na nga nanghihingi ng parte ang shop owner, sila pang nagbabayad ng kuryente, sila pang gumagastos para sa mga, yung taker, nagwa-wifi pa, may pa-lunch pa. Grabe nyo kalugi dyan pagdating ng araw na kapag kayo ay kailangan na or required na kayo ng munisipyo ninyo or ng city hall na pakuhain na ng sariling permit ang repair shop. So, paano nyo ngayon babawiin sa Okay lang kung maintindihan ng iyong mga mekaniko na magpapataw ka na sa kanila ng parte dahil may business, na kayo, permit na separate sa sa ba tawag dito sa inyong repair shop. Paano kung hindi nila maintindihan at sabihin na binago-bago mo lang, di ba? Lugi po kayo doon masyado kasi malaki po ang shoulderin natin na bayarin dyan sa repair shop habang tumatagal kung wala po kayong parte na ng kita sa kinikita ng mga mekaniko sa labors nila. Kasi dapat ang mag-shoulder ng mga bayarin ng ng repair shop, dapat yung kita niya mismo, hindi mo siya abunuhan galing dito sa iyong ibang pera or pera ng store mo kasi business yun na sarili dapat ang kita niya ang magbabayad or mag-shoulder ng mga taxes niya, ng permits niya at ng mga tools at ng mga iba pang kagamitan para ma-improve ang shop, 'di ba? So paano ka mag-i-improve? Paano mo ma-i-improve ang services mo kung kulang ka sa mga tools? Saan mo kukunin kung kailangan mo nang bumili ka ng mga tubeless machine, yung mga padami na mga puller, ng mga tools na hindi na lang basic tools ang kailangan mo, saan mo siya kukunin? Kaya dapat klaro pa lang yun sa umpisa pa lang na mayroon kang parte sa kikitain ng iyong mga mekaniko sa shop. But the twist is, kung nagsisimula ka pa lang po, pwede nyo gayahin ito. Kagaya ng ginagawa ko, kinakausap ko or kinukondisyon ko yung mga mekaniko na napapasok dito sa amin na first 6 months ay hindi ako manghihingi ng kita nila. Lalo na doon sa mga nag-umpisa pa lang at maliit pa lang po ang shop nyo. Kasi sa totoo lang, pag bago pa lang, halos wala pa rin kinikita ang mekaniko, lalo na kung wala pa po kayong masyadong mga customers. Pero kapag marami na po kayong customers, pag marami na pong laman ang iyong tindahan, doon din dadami ang customers, doon din lalaki or unti-unting kikita ang mga mekaniko. So, it takes two to tango po yun. Na ang shop owner po doon ay palalaguin niya po yung laman ng kanyang shop. Kasi kung konti ang customers, hindi po makakasustain ang mekaniko kung wala silang kita na fix. Kaya, ang pag-manage, ang pagpapalago pa rin po ng ating business store ay nasa atin pa rin po. Kasi kung wala tayong kapital, kung hindi natin siya mapapalago, hindi dadami ang ating customers, hindi lalaki ang kita ng mga mekaniko. So, vice versa din po yun. Kung malaki na ang ating tindahan, kung marami na tayong mga stocks, kung kompleto tayo, at wala kang mekaniko, sayang din po yun. Mas malakas pag nandyan na rin po ang mekaniko kasi sa mga bibili, diretso na nilang ipapakabit yung kanilang mga binibili. So, ganun po yun. Ngayon, doon po sa pag-umpisa pa lang, nakinlaro nyo na sa inyong mga mekaniko kung magkano dapat ang sasahurin nila or komisyon nila. Kasi kapag sasahuran nyo po sila,
Tapos darating ang time na lumakas po ang shop po ninyo, kukwestiyonin na po kayo niyan or magkukwestiyon na po sila dahil sa dami ng gawa nila, naging fix sa minimum sila, mas sobra po yung kanilang kayang kitain. Ngayon, kung sasabayan nila yung kanilang sweldo lang at yun lang yung trabaho na ibibigay nila kasi isipin nila na, yan malang sweldo ko kahit marami akong gawa. Pipetiks-petiks po sila. Magsasayang ng oras, ikaw naman po ang maiinis na shop owner. So it takes two tango talaga kapag mag-commission basis kayo. Magsisipag pareho, ang shop owner sisikapin na mapuno ang store niya, ang mekaniko naman sisikapin na mas maraming trabahong magawa para malaki din ang kita niya. Ngayon, pwede ka pong bumase doon sa 30%. Ang ano po ang tawag po dito, 70-30. 70% sa sa mekaniko, 30% sa shop owner. Ang iba naman po, 60% sa mekaniko, 40% sa shop owner. Or 50-50. 50% sa mekaniko, 50% sa shop owner. Or 20% sa shop owner, 80% sa mekaniko. Sa amin po is 80% sa mekaniko, 20% sa shop owner. So, maliit lang po yun siya. Actually, yung 20% na yun, halos shoulderin niya lang po yung yung business tax, yung tax ng ng permits ng shop mismo. Plus, yung mga kagamitan, marami po kaming ini-improve diyan na sa pinanggagalingan ng labor sa shop. Pero ang liit ng po nun, ang liit lang po ng 20%. Imagine mo, da kuryente, shoulder mo yan kasi yung mga welding rod, kuryente, ayan, yung mga tacker, yan kasi yung basic at mabilis na ginagamit na sa shop Yung mga cutting disc, sanding disc, ganon, welding rod, yan, kinakailangan yan dyan. So, doon yun manggagaling. Kaya talaga, questionin nyo ang sarili nyo kung wala kayong parte sa labor ng mga mekaniko sa shop, saan nyo kukunin yung mga gagastusin or mga ginagamit nyo sa shop? Saan nyo kukunin yung bala ng tacker, pambili ng tacker, pambili ng mga pang-improve or pang-upgrade ng inyong mga, ayan, yung mga tire changer, ng inyong mga tools, ng inyong mga compressor, ayan, yung inyong mga portable welding machine. Ayan, saan nyo kukunin yun? Di ba dapat doon siya kukunin sa kita ng inyong repair shop mismo? Kaya dapat po talaga ay may parte po ang shop owner sa kinikita ng mga mekaniko sa shop. Dahil malaki po ang kita ng mga mekaniko sa shop. So, mamimili ka na lang po doon. Tansyahin nyo. Kung sa pa lang naman po ma'am, kung halimbawa baguhan pa lang, kakasapin mo, mag-condition ka na, halimbawa, 6 months, ganun, na hindi ka manghihingi ng parte ng labor, hihingi ka kung unti-unti nang gumaganda yung kita nila, kasi on that span of time, sa pagsisimula po kasi, ayan, mga basic tools pa lang din naman ang kakailanganin nyo. But, syempre, upon time goes by, kung ikaw ay nag-i-improve at ikaw ay lumalaki din ang pangangailangan mo sa shop para mas makapag-serve ka po sa iyong mga customers. Ayun. So, yun lang po. Sana ay nakatulong yung ating pinag-usapan ngayon, Ma'am Roselyn, regarding dito po sa labanan or patakaran po sa pasaho. Depende pa rin po yun. Pwede nyong tanungin ang iyong makukuha mekaniko kung anong gusto niya. Fix ba? Or commission basis ba? Pero kung shop owner ka, mas maganda pong commission basis. Para po hindi magkaroon ng inisan in the near future kapag lumalakas na kasi ang shop, tapos tatamad-tamad yung mekaniko, maiinis ka na. Kasi ang mekaniko, tatamad-tamad na rin yan kasi nakapik siya sa ganung sweldo yan, bakit danamihan niya or bakit niya sisipagan sa trabaho. Ganun kasi yung mga tumatakbong mindset sa mga ganung klaseng sitwasyon na. Yun lang, at sa ulit po, please pa-subscribe na rin po at pa-click na rin po na notification bell. Ayan, po ako, road to 100,000 po tayo this year. Sana maabot ko bago mag-end ang 2025, ang 100,000 subscribers. At please pa-follow naman po ng ating Facebook page, Ka-Antrip Vlogs, at pa-subscribe din po sa aking bagong YouTube channel, and Bailio Vlogs. Thank you so much. See you on my next video. Comment nyo lang po yung gusto nyo pag-usapan natin dito sa ating next video. Bye!